minumungkahi kong magsimula sa isang simple. Magluto ka ng cookies para sa akin. Okay, Madali lang. Subukan natin. Una, kailangan kong masahin ang masa. Pagkatapos, igulong ito sa rolling pin. Pero, hindi iyon sapat. Ako na mismo ang gagawa ng mga cookies gamit ang karaniwang baso. Ganyan lang. Ipasok na natin sila sa oven. At hintayin mo hanggang matapos ito. Temperatura, handa na ako. Ang baso ko ay malamig, pero may espesyal akong hulma. At saka, walang lasa basta cookies lang. Mas malamig kung ang cookies ay may tsokolate. Para gawin ito, kailangan kong baliin ng milk a bar. Ganyan lang. Kunin mo. Ano ang kinatatakutan mo? Kailangan ko lang ng chocolate chip! Kailangan itong ibuhos sa mga cookies. Ganyan lang. Alisin ang labis na tsokolate. at pagkatapos, ilagay ito sa oven. Handa ka na ba? At baka gumagawa ako ng cookies na kakaiba ang hugis. Nakakabaliw. Gumulong sa anyo ng isang bituin at puno ng Pasko. Mabuti, sa tingin ko makukumbinsi si Phoebe na akin lahat ng cookies na ito. Napakaganda. Anong ganda? Nakatulog ba ako? Halos nakatulog ako nung maluto ang cookies. Kung nagising ako ng isang segundo pa, siguradong nasunog na ang mga ito. Sige, oras na para dekorasyon ng cookies. Sa simula, mangangailangan ako ng ilang pretzels. Pagkatapos, merong mini Oreos. Mula dito ay gagawa ako ng mga mata. Pero hindi lang yon. Susunod, gagamitin ng chocolate syrup. Sa tulong ito, ako ay darating. Saklolo! Purihin ang mga mata at iguhit ang bibig. Akala mo ba yun na ang lahat? Oh, hindi pa tapos. Mayroon ding M&M's. Ana, gusto mo bang subukan ito? Siyempre! Palang! Ang sarap! Ano ang ginawa mo? Binigyan kita ng kaunting tikim at kinain mo lahat ng candy ng sabay-sabay. Hindi ka ba nahihiya? Tatlo na lang ang natira sa akin. Pero ayos lang. Gagamitin ko na lang ito para gawing mga ilong. Sa tingin ko, maganda ang kinalabasan. Ha! Talagang kahanga-hanga sila. Samantala, ang aking cookies ay handa na rin. Pero para mas sumarap, bubuhusan ko ito ng Nutella. Pagkatapos nito, kailangan ko ng marshmallows. Narito na ang marshmallows. Pero para maihaw ang mga ito, kailangan kong ilagay sa stick. Alam ko ang isang mabilis na paraan. Nakakatakot naman yon. Ang panera mula kay Bo ay angkop din. Ngayon, maaari na silang iprito. Kakailanganin ko ng ilang posporo. Ganyan lang. Iprito natin sila ngayon. Imposible at hindi makatotohanan na magawa ito gamit ang maliit na posporo. Kaya kailangan ko ng napakalaki. Tiyak na makakatulong ito sa akin. Huwag mo lang sunugin ang lahat dito. Pakiusap, mag-ingat ka. Huwag magpanik. Ayos lang ito. Gayunpaman, hindi ito lumalabas. Sandali lang, halos. Na! Nice! Halika na! Bakit hindi nito inaapula ang apoy? Ano ang gagawin mo kung wala ako? Mabuti na lang at palagi kong kasama ang aking mga turi ng yelo. Sa tingin ko, medyo nasobrahan ako. Oh, pero huwag mag-alala. Iinit ka rin. Pero pinatay ko ang apoy. Handa na ang mga marshmallow ko. Ilalagay ko sila sa mga cookies. At pagkatapos gagawa ako ng isang malaking cookie burger. Magsasarap ito. Mukhang nakakagutom. Ang galing! Kawili-wili. Pero ang cookies ko pa rin ang pinakamagaling. Idekorasyon ko ito ng cream. Guoidi color counts and layers sa inyune ayos taglamer. Isang snowflake. Puno ng Pasko. Ahat, hemaswaj na. And skitius supposed mix dagdag ang dekorasyon. Ang ganda. At siyempre, guguit ko ang kaibigan kong si Olaf. Tingnan mo yan. Ang cute. Aztec.
Baka oras na para subukan. Gaano ito kalamig? Lahat mukhang napakasarap, pero magsisimula ako sa matamis na burger. Hindi pa ako nakakita ng katulad nito dati. Original ito. Gusto ko yan. Masarap. Next na itong cute na mga beer. Oh, maganda rin sila. At sa wakas, cookies ng taglamig mula kay Elsa. Gustong gusto ko talaga si Olaf. Gusto ko lang itong subukan agad-agad. Napakasarap talaga. Hindi ako makapigil. Elsa, ito ay kahanga-hanga. Makikita Mga ka namin kaibigan, sa pagkakataong ito, malinaw na panalo. Elsa! Oo, alam ko na. Handa ka na ba para sa Gawin mo ako susunod? ng cocktail. Gusto kong uminom. Handa na kami. Walang problema. Interesante. Isa lang ang alam kong recipe. Magiging napaka-chocolate na cocktail ito. Una, kukuha ako ng chocolate ice cream at ilalagay ito sa blender. Susunod ang mga chocolates. Hindi simpleng chocolates, kundi magaan. At kailangan mong buhusan ng gatas ang kabuuan nito. Pero hindi sapat ang gatas lang. Sulit na magdagdag ng kaunting kakao. Yehey, nabuksan ko ito. At ngayon, magdadagdag ako ng Nutella. Isipin mo na lang kung gaano ka-chocolate itong cocktail na ito. Sarap! Ang natitira na lang gawin ay haluin ang lahat ng maayos. Tignan mo yan. Ngayon, kailangan kong ihanda ang baso. Pahiran ko ang gilid nito ng tsokolate na syrup at dekorasyonan ng marshmallows. Sa tingin ko, matutuwa si Phoebe. Ang bango! At kapag nagdagdag pa ako ng karagdagang dekorasyon, tiyak na ibibigay niya ang tagumpay sa akin. Bilang dekorasyon, gumagamit ako ng whipped cream, tsokolating KitKat, at ilang candy na Maltesers. Hindi ba dastig yon? Mga paborito ko, sa totoo lang. Alam mo ba, hindi pa yon sapat para sa akin. Kaunting Oreo at chocolate syrup pa ang tiyak na magiging dagdag. Sigurado. Mukhang nakakatakam talaga. Tiyak na inumin ko ito mismo. Wow! Astig! Oo, sang-ayon ako. Mukhang nakakagutom iyon. Pero gagawa ako ng ayon sa sarili kong estilo. Una, ibubuhos ko ang blueberry syrup sa isang baso. Pagkatapos nyon, kailangan kong ikalat ito ng maayos sa ilalim. Pagkatapos, gagamit ako ng asim na candy liquid. Gagamitin ko ito para gumuhit ng mga snowflake na pagkatapos ay aking ifi-freeze. Sila rin ay magiging ulam. Karagdagang palamuti para sa aking baso. Hindi ba cool na ideya yon? Tingnan mo! Hindi ba't maganda yan? Ngayon, ice cream. Siyempre, kulay asul din ito. Kailangan ilagay ang init sa blender. Meow. Pagkatapos nito, dapat ipadala ang aking mga cube dito. Susuribos ang buong barkay ng gato. At haluin itong mabigat. Oh, pula ito. Ibuhos natin ito sa aking magandang baso. Ang lahat ay nag-aalok ng karaniwang Cream. whip. Pero magkakaroon din ako ng sikreto na snowflakes. Totoo at napakasarap. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Perfecto! Hoy, bakit ka dumudura? Hey, pasensya na. Nagbibiro lang ako. Sige, lalagyan ko ng syrup ang isang baso. At... And fake it as wide as the chocolate chips. Oh! Ang base ng aking cocktail ay magiging ice cream din? Vanilla lang. ilagay ito sa isang blender na may dagdag na almendras.
Ang natitira na Ako rin! lamang ay purong gatas sa ibabaw ng lahat. Nasaan ang gatas? Oh, heto na. Hindi na wine cocktail at kung sa ibuwas, boran, siyempre, Gusto ko ito. Pagkatapos ay gagamit ako ng likidong tsokolate. Oh, ang cute na litrato namin ni Swen. Oh, may naisip ako. Para makagawa ng likidong tsokolate, kakailanganin ko ng apoy at isang takure. Master ako sa bagay na ito. Agad akong gagawa ng cool na bonfire ngayon. Halika na, halika. Kaya ko ito! Yay! Nein, zu Elaine Joe ay sa stakwer sa min into imatanaft. Ang labo. Ngayon, makukuha ko na ang tsokolating gas gamit ang mga pang-ipit na ito. Hindi nakakapagpakinabang ang apoy. Well, ginawa ko ang lahat para makabuo ng mga sungay ng usa mula sa tsokolate. Ako ba ay palamuti ng cocktail? Noong huling beses, Pero sa palagay ko, meron Kawawang isang... sprinkle. Mas maliwanag at mas nakakatakam sa ganitong paraan. baka oras na para magpasya Tigil. kung aling cocktail Tigil. ang pinakamalupit dito. Wow! Una sa lahat, susubukan ko ito. Ang may sungay. Ang ibabaw nito ay napakaganda, pero hindi sapat. Kailangan kong alamin kung ano ang lasa ng mismong cocktail. Subukan natin. Alam mo, inaasahan ko pa ng mas marami. Hindi ko talaga gusto ang mga almendra. Susunod, susubukan ko itong malamig na cocktail mula kay Elsa. Hindi ako binigo ng ibabaw muli. At ang cocktail mismo ay napakasarap. Pinalalamig namin ang natitirang subukan ang tsokolate. Oo, mula kay Ana, mukhang maaasahan. Sa ngayon, gusto ko ang lahat. Susubukan ko pa ito. Oo, kamangha-mangha ito. Sa palagay ko ay iinumin ko itong cocktail hanggang sa dulo. Matagal na akong hindi nakakainom ng mas masarap pa rito. Ang sarap. Ana, congratulations sa iyong tagumpay! Napakasarap noon! Yehey! Hindi nakapagtataka na talagang nagsikap ako. Mga kaibigan, nanalo ako ng spaghetti sa ikatlong round. Lutuin niyo ito para sa akin. Pakiusap? Madali lang. Madali! Kaya mo yan. Una, kailangan mong alisin ang biniling spaghetti. Kailangan mong gumawa ng pinakamasarap na spaghetti mula sa sarili mong paggawa. Para magawa ito, kailangan mo munang masahin ang masa. Hindi kaya ng makina ito. Isang ulo, ilang harina. Madali lang ang recipe. Ngayon, mamasa na tayo ng masa. Handa na ang masa. Ngayon, kailangan mo itong i-roll at hiwain ng mga hiwa. Sige, igulong mo na. At pwede na natin itong hiwain. Ang bagong gawang ice na kutsilyo ang tutulong sa akin dito. Oh, napakamaginhawa. Dasa, again, link of royal crave some custard. Nuts. Ang sipit na ito ang tutulong sa akin para kunin ang lutong spaghetti at papalitan ko ng asul ang kulay ng spaghetti ko. Maganda, 'di ba? Ilagay natin ito sa plato na parang snowflake. Ngayon, maglagay tayo ng keso. Siyempre, gagawin ko ang lahat sa estilong snowflake. Pagkatapos ay puputulin ko ang keso na parang isang snowflake. Susunod, ikakalat ko ang piraso ng keso sa aking noodles. Sa palagay ko, maganda ang kinalabasan. Hindi masama, oo. Pero sa tingin ko, gagamitin ko ang klasikong spaghetti mula sa tindahan. Kailangan silang ilayo. Ang mahalaga ay hawakan ito ng mas matagal. Kung hindi, magiging masyadong malambot sila. Susunod, gagamit ng karne.
Gagawa ako ng giniling na karne na gagamitin ko para sa paggawa ng mga bola-bolang karne. Magandang gabi. Perfecto! At ito ang giniling na karne. Sigurado akong magiging napakasarap ng aking mga bola-bola. Sa tingin ko, halos luto na sila. Ilagay natin sila sa tabla. At ngayon, prito natin iyon. Nang maayos. Pakiramdam ko matatapos na sila. Ano? At mahirap! Anong ginagawa mo dyan sa mainit na kawali? Kunin mo ang mga sipit na ito. Oh, mas maganda yon. Freddy, ang tanging natitira ay idagdag Sip, ang sip. paboritong ketchup ng lahat. At syempre, isang tangkay ng basil. Ayos na ako sa ganitong paraan. Naging klasikong spaghetti ito na may meatball. Masarap! Ayokong magluto ng katulad mo. Gagawa ako ng matamis na spaghetti para kay Phoebe. Para magawa ito, hahatiin ko ng manipis ang rainbow marmalade. Ang sarap nila. Ganyan lang! Magmumukha silang noodles. At pagkatapos, idedekorasyon ko pa ang aking ulam ng matatamis na marmalade na berries. At sa halip na ketchup, ibubuhos ko ang syrup sa buong ito. Sa palagay ko, mukhang napakabongga. Phoebe, sa iyo na ang desisyon kung sino ang nanalo. Sa unang pagkakataon, susubukan ko ang spaghetti na parang snowflake mula kay Elsa. Aminin ko, mukhang maganda ito. Pero hindi ito kasing sarap ng hitsura nito. Oh, susunod, susubukan ko ang spaghetti na may meatball ni Christoph. Yan ang gusto kong gawin. Sobrang gutom na ako. Bravo! Higit pa ito sa papuri. Gusto ko ito! Talagang gusto ko ito! Well, ang natitira na lang ay ang dessert mula kay Anna. Marmalade spaghetti. Masarap din ito. At interesante rin ang ideya. Pero sa ngayon, panalo pa rin si Christoph. Gustong-gusto ko talaga ang kanyang meatballs na may ketchup. Ayo, ano kayang iginuguhit ni Emma doon? Donut ba? Oo, sino kaya ang tatanggi sa masarap na dessert na ito? Hindi na makapaghintay na malaman kung sino sa mga kalahok ang makakayanan ng gawain. Pero determinadong manalo silang lahat. Wow, nagsimula na sina Lola at ang chef magluto. Tingnan mo lang ang chef. Madali lang para sa kanya. Nasa kawali na ang mantika at oras na para iprito ang ating mga donut. Ano ang problema dito? Gagawin ko ito ng sobrang bilis. John, sigurado ka ba? Sa tingin ko hindi mo alam kung paano magluto ng donuts. Sa tingin ko nahuli ka ni Lola. Hawak ko na. Huwag mag-alala. Magdadagdag lang kami ng kaunting mantika. Oh, sige. Oh, sana magawa mo ito. Sina Lola at ang chef ay nagsisimula ng maglagay ng mga donuts sa kawali. John, ikaw na ang sunod. Mag-ingat. Ang kumukulong mantika ay maaaring makasunog sa'yo. Oo, at binalaan ka namin. Well, hindi mo dapat nilagyan ng sobrang daming langis. Habang kalmado na naghihintay si chef at si grandma na maluto ang kanilang mga donut, nasa isang mapanganib na laban na ngayon si John sa langis. May kutob ako na hindi mananalo si John sa laban na ito. Naku po, tingnan mo nangyari sa mga donut na ito. Fanner cereal to John ay nang receive ng spatula. Huwag mong mag-alala, John. Ngayong maswerte ka sa susunod na pagkakataon. Ngayon tingnan natin kung ano ang meron ng iba. Wow, perpekto ang kanyang mga donut. Ano ang ginagawa niya? Oh, maglalagay siya ng jam sa mga ito. At ngayon ay isinasawsaw niya ang donut sa icing. Mukhang nakakatakam. Ilagay na lamang ito sa isang plato at dekorasyonan ng sprinkles. Mahusay na trabaho. At ngayon tingnan natin kung ano ang meron kay Lola. Mukhang simple ang kanyang mga donut, pero malamang masarap din. Tingnan mo lang sila. Mukhang may naisip si John. Gagamit ba siya ng keso? Tingnan natin. Mukhang maganda na talaga itong keso. At ano ang gagawin niya dito? Siyempre, mga hulma ng donut. Napakahusay. Hey, pero para saan mo kailangan yan?
Mukhang nagdesisyon si John na event ang stress niya sa pack ng Cheetos. Naintindihan ba ng kahit sino kung ano ang balak niya? Nakuha na. Ito ay pagbalot. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang natitira na lang ay kunin ang magandang cheese donut na ito at igulong ito ng maigi sa mga mumo ng tinapay. Oo, sa tingin ko, palaging maaalala ni John ang kanyang laban sa kumukulong mantika. Mabuti na lang at may foil. Balutin lang ang donut natin sa isang piraso ng foil at iprito ito sa kawali. Hindi kailangan ng anumang mantika. Magandang ideya, John. Oo. Totoo na mas mabuti na huwag itong hawakan ng mga kamay mo. Parang ang sarap tingnan. Well, oras na para tikman. Simulan natin sa donuts ni Steph. Gustong-gusto ito ni Emma. Ngayon ay turn na ng Lola. Malamang niluto na ng Lola ang mga donut na ito para sa kanyang apong babae ng higit sa isang beses. Pero base sa mukha ni Emma, hindi siya gaanong impressed. At sa wakas, isang donut mula sa kanyang kapatid. Well, John, sana ay swertihin ka ngayon. Tingnan mo kung paano humahaba ang keso na ito. Siguradong gusto ito ni Emma. At ang nanalo ay si Shep. Maligayang bati. Ang pangalawang round ay nasa unahan. No kaya ang lulutuin ng ating mga kalahok sa pagkakataong ito? Wow, isang sandwich ito? Sino kaya ang mas may pagkakataong manalo ngayon? Chef? Lola? Or baka si John pa nga? John, ano ang ginagawa mo? Ang gawain ay gumawa ng sandwich. Hindi kainin ang pagkain. Iniisip ko na gustong gumawa ni John ng matamis na sandwich. Iniisip ko kung ano ang gagamitin niya para dito. Magdagdag ng kaunting marshmallow, tsokolate. Oh, At 3 magkakaibang syrup. wow, ang sandwich ni John ay talagang matamis na bomba. Ano ang gagawin ni Lola? Ang lutudyang ham sandwich. Ang sarap. Ilagay ang tinapay sa kawali. Dapat itong iprito ng maayos. Ilagay ang ham, keso at bacon sa ibabaw. Ang bango nito. May isip lang natin kung gaano kasarap. Pero mukhang hindi masaya ang chef tungkol dito. Tingnan natin kung ano ang maiisip niya. Magsisimula tayo sa tinapay. Pagkatapos, kumuha tayo ng sariwang dahon ng litsugas at kamatis. Maingat natin itong ilalagay sa tinapay. Wow! Mga suso ang mga iyon. Lola, sa totoo lang, bahagi sila ng mataas na kusina at inihahain sa mamahaling mga restaurant, pagkain gourmet para sa tunay na mga gourmet. Ay prito ana at circle is information ng bango. And ito lang yun. Here's one thing mapugita. Lola, mas malifigo huwag mo itong tingnan. Iprito ng mabuti ang mapugita at ngayon, idagdag natin ito sa ating masarap na sandwich. At hindi lang iyan. Keso, at hindi basta keso, kundi kesong may amag. Yum, meron itong kakaibang amoy. Oh, Lola, natatakot ako na hindi magugustuhan ni Lola ang amoy ng produktong ito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa'yo. Sana ay pahalagahan ni Emma ang obra maestra ng mainit na putahe na ito. Hindi nakapagtataka na sinikap ng husto ng chef. Mukha nga ba'y nakahanda ang ating chef, may nagutom na. Buti na lang at may tsokolate palaging nakahanda. Mukhang hindi ito nasa ayos. May kailangang gawin. Tingnan natin kung anong maisip ni John. Naglalagay kami ng mga yelo sa mga plato. Sa tingin ko alam ko na ang gagawin niya. Ibuhos ang natunaw na tsokolate sa mga plato at tada. Ang maganda at masarap na palamuti ng sandwich ay handa na. Kung gayon, oras na para subukan ito ni Emma. Magsimula tayo sa chef sandwich. Tanging tunay na gourmet lang ang makaka-appreciate ng lahat ng kasofistikahan at pagka-unique ng putahe at hindi isa si Emma sa kanila. Pukita at mga suso? Nakakatakot yan! Grabe! Baka mas magustuhan niya ang sandwich ng kapatid niya. Sa tingin ko, makakatukso ito sa mga mahilig sa matamis. Tignan mo lang ang ang dami dami ng ng marshmallows, tsokolate, at syrup diyan. Oo, gustong-gusto ni Emma yan. Ngayon, parating na ang sandwich ni Lola. Ano pa nga bang mas hihigit sa kombinasyon ng keso, bacon, at hamon? Siyempre, ito ang panalo natin. Pasensya na guys, pero walang tatalo sa mga sandwich ni Lola. Hinidakira sa rin ako ay relamer kung ano ang lulutuin ng mga kalahok sa round na ito. At ito ay pritong itlog. Napakasimpleng ulam, pero napakaraming paraan ng pagluluto. Itlog ni Lola. Naglalagay ng kaunting langis. Pwede bang makahingi rin ako ng kaunting langis? Siyempre, sa'yo na. Naku, mukhang may hindi marunong gumamit ng bote ng langis. Hindi, John, ikaw ay... matatapon mo lahat at sana'y nagtanong ka na lang.
Habang gumagawa ng problema si John para sa sarili, nagsisimula ng magprito ng itlog si Lola. Magaling. Dapat din magmadali si John. Wala namang komplikado dito. Kailangan mong maingat na basagin ang mga itlog. At si Lola ay inilalagay na ang kanyang scrambled eggs sa plato. Nyawagyo, since we're not our chef, ingisig kakaybay. Ang mahagaray wala sanang kuhol sa pagkakataong ito. Mga peach? Sigurado ka ba, chef? Sige, titingnan na lang namin kung ano ang gagawin mo. Sa moment, sawit yung ito. Ang lihim na sangkap ay kamangha-mangha. Aking restaurant ay mayroong resiping ito at ginagawa na namin ito sa loob ng 1,000 taon. Parang walang sense, pero napaka-interesante. At ikaw, John, may nag-order ba ng fire show? Mukhang hindi maganda, pero mukhang kailangan mo pa ring ihain ito. Handa na ang lahat ng putahe at good luck. Simulan natin sa mga itlog ni Lola. Luma pero mahusay na klasiko. Walang kakaiba pero wala ring labis. Ano ito? Seryoso? Hindi ba nga? Kailangan mo yon? Well, John, maganda ang pagsubok mo. At kumusta naman ang putahe ng chef? Napakaganda nito na si Emma ay na-in-love dito. Bravo, Chef Vice. Service sa chef. Maaring ang chef ang manalo, pero kaya ba niyang gawin ang salad na ito? Para sa chef at si Lola, madali lang ito. Pero paano si John? Nako, hindi niya alam kung paano maghiwa ng gulay. Medyo nakakahiya. Tingnan mo at matuto, John. Ipapakita sa iyo ni Lola ang isang masterclass. Ganito ang tamang paghiwa ng mga kamatis. Ilagay ito sa isang dahon ng letsugas at maghiwa ng ilang dibdib ng manok. Ang bango. Roast yun ng manok o simga dahon ng letsugas. At sanda na ang ating salad. Puff! Hindi yun ikinatuwa ng chef. Gagawa siya ng kakaibang bagay. Hulaan mo, muli, may mga dahon, mantika, at haluin natin ito. Oo, medyo nalilito sina Lola at John. Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Ilagay niya ang lahat ng halong iyon sa kawali at kumuha siya ng hiringgilya. Hindi talaga tumitigil ang chef sa pagkamangha sa amin. Saan kaya niya nakuha yon? Wow, ang ganda niyan. Anong galing na chef? Talagang kamangha-mangha ito. Kumuha tayo ng dahon ng litsugas, punitin ang mga ito, at ilang kamatis. Ano ito? Anong orihinal na paraan ng paghiwa? Mukhang tapos na si chef, pero kumusta naman ang iba? Si Lola, syempre, wala siyang ganoon na orihinal na paraan ng paghiwa, pero masarap pa rin. Oo, at John, nagpuputol ka pa ng mga gulay? Kailangan mong bumilis. Oo. Lola, nag-order ka ba ng maskara ng pipino? Ipakita mo sa akin ang nangyari, John. Malayo ito sa niluto ng chef. Mukhang hindi nagising si John dahil doon. Pambura? Gagawa ka ba ng salad mula sa pambura? May mukhang yan na nga ang gagawin niya. Hindi lamang mula sa chewing gum, marmalade at marshmallow. Sa tingin mo ba ay maa-appreciate ni Emma ang salad na ito? Gayunpaman, malalaman natin ngayon. Dapat magsimula ako sa isang ito. Oh, ang weird naman. Ngayon, ang salad ni Lola ay mukhang napaka-appetizing. Ano sa tingin mo, Emma? Hindi masama, ha? Wow! Mukhang ang salad ni John ay talagang pag-ibig sa unang tingin. Sarap. At mayroon tayong panalo. John, nagawa mo ito. Binabati kita. Isulat ka, seryoso ka. Ang una mong trabaho ay cake. Halika na! Naghihintay na ako. Ayos, sis! Sige, mahal. Lahat ay malinaw para sa chef. Nakakatakam na cream cheese. Perpekto ito para sa aking bagong obra maestrang kulinarya. Madali kong ikakalat ang lahat ng mga layer ng cream at gagamit ako ng spatula upang mabigyan ito ng napaka-orihinal na hugis. Ito ay magiging isang rainbow cake na babalutan ko ng masarap na Skittles cream. Hintayin mo ito! Narito ang aking espesyal na maleta. Mayroon akong lahat ng kailangan ko. ng candy ko. Ayan na! Isang tunay na obra maestra! Kapag nagluluto ako ng mga cake, parang ako'y isang artista na lumilikha ng bagong mundo!
Ang kamangha-manghang bahaghari na ito ay kulang na lang ng mga ulap ng krema at isang pares ng masiglang mga mata. Voila! Schlepper sa negosyo! Amen! Kamangha-mangha. Dale. Diyos ko! At gagawa ako ng sarili kong hugis puso. Dinidekorasyon ko ito ng Kit Kats. Kasi gustong-gusto ito ng baby. Ilagay natin ito sa paligid. Hindi sapat iyon. Kailangan natin ng mas maraming candy para sa hilig ko sa matamis, Maltesers at Skittles. Lola, ang galing mo! At ito ang obra maestra ko! Hindi maganda ang itsura. Huwag mag-alala! Hindi pa ako tapos! Para makagawa ng chic decoro, kailangan ko ng film at posible! Unang-una, tutunawin ko ang tsokolate gamit ang aking super burner, ang astig! Ngayon, maglalagay ako ng asul na mga palamuting asukal. Magiging maganda ang mga ito sa aking cake. Handa na ba ang lahat? Hayaan ninyong ipakilala ko ang magiging panalo sa inyong harapan. Wow! Kaya, gusto kong subukan ang cake ng chef muna. Gusto ko ito! Nagtataka ako kung masarap din ang cake ni Lola. Subukan natin ito! Wow! Gustong-gusto ko talaga ang tsokolate! Salamat, Lola! Astig! Oh, mukhang may problema sa cake na ito. Hindi ko gusto ang lasa nito. At ang nanalo ay... Lola! Hindi ko alam. Mga kababaihan, may hamon tayo! Pakiusap, lutuin mo ako ng pasta. Sa totoo lang, Ito ang pinakamagandang ang ibig kong sabihin, Malinaw? Nakuha mo. Ang kailangan lang natin gawin ay pakuluan ng noodles at iyon na. At ako ay... manood ka muna ng mga Ilagay TikTok. ng pasta at mga sausage para sa Gagawin aking ko? mahal na baby. Hoy! Ang tamis nito, Lola. Yakapin kita habang natitikman ang isang sausage. Mahal kita. Panahon na para pakuluin ang mga sausage sa kumukulong tubig. Oh, nasa ng... Meron pa, ha? Nasaan yun? Manalo sa Shelton! Pinakaabangan kita, baby. Kailangan natin Kasama gumawa ng Rabbit noodles. Habang nandito tayo. Kaya Gagawa ako ng sarili ko. ay mula kay X-Milk and Fur. At hindi ko kalilimutan magdagdag ng tina sa masa. Rosas ang paborito niyang kulay. Ngayon, ilagay ang masa sa isang espesyal na bote. Yahoo! Aha! Lahat ay naayon sa plano. Perpekto! Simulan na natin ang trabaho. Ay Diyos, tingnan mo ang mga pansit ni Chef. Salamat. Oo, handa na ang bago kong noodles at mabango ito. Ang kulang na lang ay matamis na syrup. Mga marmalade na oso. Ayan, isa pa. Ang mga candy niya. Ang grupo niya. Kakaiba. Andin ang aking spaghetti. Tingnan mo ang mga sausage. Parang mga pugita sila. Oh! Naku! Nasaan ang ating pamatay apoy? Ang daming bula! Aba, hindi! Sunog lahat ng pansit ko. Bakit ka nag-aalala? Hintayin! Mayroong munting taktika? Pwede tayong gumawa ng instant noodles sa baka! Ayan na. Tapos na ako. Talagang henyo. Interesante. Oh, ano yon? Hindi masarap ang mga noodles na ito?
Natatakam ako! Subukan natin ito! Salamat, Chef! Sige, tignan mo ang mga nakakatawang sausage na ito. Gustong-gusto ko ang mga ito. Walang anuman. Ang sarap! At talaga namang masarap ito! Ito ang panalo! Oh, natutuwa ako! Dimple? Hindi. Ito ay milkshake. Ang bago mong sign ay napakahalaga. Ako na ang magluluto. Wala ng oras. Huling subok. Master, ako dito! Una, kailangan nating kunin ang ice cream at ihalo ito sa gatas sa blender. Tara na! Ikaw. Ano yan? Paunang tala, ibinubuhos ito. Ay, nagpapanibago. Paumanhin po, Lola. Nakalimutan mo ang takip, kaya lahat ay natapon. Isang ideya! Tingnan natin kung ano ang nasa backpack ko. Ano? Walang laman? Espesyal na cocktail gadget. Kailangan ko lang itapon ang paborito kong candy at ilang marshmallow. Talagang magiging masarap ito. Salamat! Ang tanging kulang ay soda. Hindi ko gagawin. Ngayon, mas maayos na ang lahat. Matutuwa ang kapatid kong babae. So, Ang mga malalaking raspberry Lola, ng aking Lola, cocktail. napupunta. Ang kailangan berry ko na ng ito, freeze para kailangan sa ulit. aking... Oh, ang bango. Sa aking bibig. Ginagawa ko. Hello! Ako ang chef. Bravo, Nicole! Oh, iwanan mo yan para sa baby! O sige, paano ba gumagana itong blender? Wala akong naiintindihan. Mas mabuti pang gamitin ang napatunayan kong paraan. Ano? Dinudunog ito? Kahanga-hanga? Salamat! Naglalagay ng sariwang gatas at hinahalo ito para makagawa ng raspberry cocktail. Aba! Ang ganda! At ang kulay. Konting mint sa ibabaw. Mukhang masyadong simple. Kailangan kong mag-isip pa. Halimbawa, Sino ang nagpatay ng ilaw? takot ka ba sa dilim? Salamat! Nakakatawa. Paumanhin! Ihahandog ko sa inyo ang recipe para sa perpektong cocktail. Sorbetes na gatas, Oreos, at i-blend lahat ito. Ihahain natin ito sa magandang tsokolating itlog na ito kasabay ng cream at candy. Ayun, ayan na. Scream! Oras na para sa ilang deko. Voila! Sa tingin ko, kailangan kong pindutin ang isang bagay. Tingnan natin. Oh, ang ganda talaga nito. Lahat para sa'yo. Magandang babae. Magaling. Salamat. 3, 4, 5. Hindi ko talaga gusto ang cocktail na ito. Mayroon ding mint. Hindi, salamat. Bakit? Ayos. Anong damdamin? Alik! Kamusta? Ang sarap nito. Kita mo? Aba! Awa! Ang itlog na ito ay masarap din. Napagdesisyonan na. Si Chef ang panalo. Opo. Para sa ganitong okasyon, may magandang ideya si Jeff. Paano ang isang Skittles fountain? Tara na. Perfecto. At simulan!
tingnan mo ang makukulay na candy na ito. Gusto ko sila. Mapupuno ng candy ang fountain na ito na nangangahulugang magiging parang bahaghari at napakatamis. Ang kailangan ko lang gawin ay tunawin ang candy gamit ang napakalakas na burner. Ha, ha, ha. Wala. Handa na ang lahat. Gusto mo ba ito? Wow! Kailangan agad ito ni Lola. Saan ito binubuksan? Oh, maganda yan. Oh, chef! Hindi kita nakita doon. Pasensya na. Ang ganda ng sombrero mo. Salamat, Lola. Oo, sunod-sunod na ako. Sa tingin ko, panahon na para tunawin ang aking tsokolate. Gutom na ang apo ko dito. Oh, sigurado akong mas cool ang water fountain kaysa sa tsokolate. Hindi ba? Hindi pa ito natitikman ng bata. Pero alam kong mahilig siya sa bubble gum. At tingnan mo itong maanghang na ito. Magugustuhan kaya niya? Sige, subukan natin. Masyadong mainit! Oo, hindi ko nagustuhan ang lasa, pero natunaw nito ang aking bubble gum para sa fountain. Sige, handa na kami. Wow, mga kaibigan! Sa wakas, matitikman ko na ang aking chocolate donut. Ang ganda talaga! Wow, tingnan niyo ang pink na ito! Wala na ba ito? Sigurado na hindi ito tsokolate, pero ang sarap! Gustong-gusto ko ito! Tingnan mo ang mga bula na kaya kong gawin. Ang saya-saya! Oh, sige, ito na ang klasiko! Milk chocolate! Masarap din yan! Sakto sa gusto ko! Wow, pero tingnan mo ang mga kulay. Subukan natin. Ang galing yan! Gustong-gusto ko ang Skittles. Gusto ko pa at iinumin ko ito mula sa fountain gamit ang straw ko. Grabe, ang sarap nito. Wow, panalo ang chef! Halos. Yuhu! Viva go! Nasaktan si Gag. Aking hub. Franny, nakakahiya talaga ito. Salamat. Ngayon gusto ko ng pizza. Mamma mia! Naiintindihan ko. Sige. Maaari mong iprito ang batter gamit ang waffle iron. Magdagdag ng ketchup. Ganyan lang. Tapos dagdagan pa ng salami. At keso. Masarap ito. Ano? Ay, sige. Dapat mong lagyan ng mas maraming broccoli sa pizza para hindi lang masarap, kundi masustansya rin. Napakaganda ng pizza ni Lola. Nakalimutan ko ang keso. Alam ko kung paano gadgarin ito. Pero may malakas akong panga. Lagi akong nagbabagsak ng mga mani gamit ito. Kaya ko ring maggadgad ng keso. Perpekto! Hanggat walang nakakakita sa aking maliit na sikreto. Heto ang oven. At iinitin na natin agad ang ating pizza. At maghintay. Okay, para makagawa ng napakasarap na pizza, nag-order ako ng Ganyan pepperoni lang. na steak. Pero ang Aba, iba ay kita mo? hindi mahalaga. Oh, hilaw na kalokohan. Ngayon, muntik nang masunog ang aking waffle. Hindi ito nangyari. Naalala ko ito sa tamang oras. Oras na para ilagay ito sa plato. Oh, ang init nito. Sige, lagyan natin ng mga sarsa sa ibabaw. Mustard at ketchup. Hindi ko na kailangan iyon. Perfecto! Okay, ito ang aking Hindi na... Buhay pa ba siya? Hindi ko alam. Chef, ayos ka lang ba? Mamma mia, anong bangungot? Matatapos ka na ba sa lalong madaling panahon? Gutom na ako! Ang galing! Heto na, mahal. Sige, tingnan natin kung ano ang mayroon tayo dito. Oh, ang daming pagpipilian pero... Kinain ba ang pizza na ito or ano? Chef? Ano ito? Parang ayoko itong kainin. Pero ang pizza ni Lola,
Gusto ko talagang tikman. Huwag mong sabihing may broccoli dyan. Ay, nakakadiri naman. Hindi ko kakainin yon. Ang atikos. Ang bango ng pizza. Hindi ko sa tingin na meron itong mga bato. Pakiusap! Oh, ang daming keso niyan. Gustong gusto ko, sis. Nanalo ka! Talaga? Iyay! Salamat. Pwede ba? Gumawa ka ng pancake para sa akin? Ano? Siyempre. Oh, Kung yan ay... saan dapat nagsimula ang hamon. Laging may harina si Nana. Para makagawa ng masarap na batter, kailangan natin ng 400 gramo ng harina, isang itlog at sariwang gatas. Ngayon, kailangan natin itong ihalo ng mabuti para walang buo-buo at makapagsimula na tayo sa pancake. Gagawin ko silang hugis oso. Narito ang aking sandok. Titingnan mo ito. Ang cute mo. Magdagdag ng tsokolate at baliktarin. Oh, ayos na. Hindi ba't perpekto sila? Sigurado akong magugustuhan ng apo ko ang mga ganitong treats. Ilang whipped cream sa ibabaw para gawin silang mga busal at mga berries. Lola, hindi ka pwedeng... Pwede kang mag-drawing ng kahit ano gamit ang pancake batter. Pwede ka pang gumawa ng buong burger. Kailangan mong maging mas malikhain para manalo sa hamon. Ang burger ko ay gusto lamang ng Libreng strawberry. sausawan tulad ng ketchup at perfecto. Ay, Diyos ko! Salamat sa panonood! Apo, halika, hayaan mo akong tulungan ka. Nakaligtas tayo. Heto ka. Salamat, Lola. Ngayon, gagawin ko na rin ang mga mukha. Gagawin ko ang isang nakakatawang unicorn mula sa mga pancake na ito at magdaragdag ng higit pang candy at ice cream. At magdodrawing ako ng buhok gamit ang cream at makukulay na sprinkles. Oh, tingnan mo yan. Panoorin mo ito, sis. Wow, ang ganda niyan. Ang galing ng ginawa nyo. Gusto kong magsimula sa unicorn. Oo, napakaganda nito. Hindi ko talaga gusto ang lasa nito. Sige, ang cute na mga munting oso. Sigurado akong ginawa ito ni Lola. Ang gaganda at ang sarap at sobrang tsokolate. Sobrang excited ako. Perfect. Ang natitira na lang na susubukan ko ay ang burger ng chef. Ang sarap. Sige, desidido na. Si Lola ang panalo. Talaga? Sa tingin ko. Salamat, Diyos. Salamat sa inyong lahat. Simulan natin sa isang madali. Lutuin mo ako ng mga french fries. Madali lang. Gagawin ko na. Gusto ko lang matutong magluto. Habang ang lahat ay nagbabalat ng patatas, mabuti pang initin ko na ang mantikilya. Sa totoo lang, hindi ito kailanman marami. Ayos, halos kumukulo na ang mantikilya, ibig sabihin ay oras na para ibuhos ang mga handang hiwa ng french fries. Tigil! Tumitilamsik! Tulong! Anong ginagawa mo? Dahil sa'yo, muntik na kaming matalsikan ng kumukulong mantika. Ang mantika ay dapat ibuhos ng maingat. Pagkatapos, iprito ang mga patatas ng pantay-pantay. Hiwain mo. Walang mahirap. Sige. Handa na ang french fries. Kaunting sarsa na lamang ang kailangang idagdag. Makikita kita pagkatapos ng laro. Kita tayo! Fries? Ahan po by query is isang ordinaryong pritong patatas. And nawanawin ko the french fries. Mahal kita. Bro, hindi mo yun. Yung kaway ko rin kulay na delicacy mula sa ordinaryong patatas. Kailangan ko ng bacon, ilang sauce, at syempre matamis na romero. Ang bango! Oh, hindi ko pa nawawala ang lahat. Bakit hindi gumamit ng marmalade na patatas? Sabi nila kung isawsaw mo ito sa strawberry syrup, mas magiging masarap pa ito. Magsisimula akong subukan sa gitna ng mga patatas.
Lola. Napakaganda nito. Ay, yuck! Hindi ko gusto ang rosemary. Pasensya na, Madam Chef, pero hindi ko ito nagustuhan. Pero pinahahalagahan ko ang ideya ng marmalade na patatas. Kuya, magaling ka! Ngayon hindi ko alam kung sino ang pipiliin. Hayaan mo na, Lola. Hurra! Sa podcasting ito, mas mahirap ang gawain ito. Kailangan mong magluto ng sushi. Tara na! Matatapos din ito! Ayon sa pinakamainam na recipe. Ano? Sushi? Sushi? Oo, wala akong ideya kung ano ang sushi sa probinsya. Ano yon? Gagawa ako ng sushi na hindi mo inaasahan. sushi. Sa aming Visteo, ang sushi is a very outly on candy. Sa halip na cream cheese, magkakaroon ng masarap na whipped cream sa loob. At syempre, perfecto. Huwag nating kalimutan ang chocolate syrup. Is free kariliwing ideya. Marahadari sa kuning sushi kagad. Ang maraka ay maingat na ulitin ang ginagawa ng chef. Wala pang komplikado. Walang komplikado. Kaya tingnan natin kung gaano karumi ang sushi mo. Pwede rin akong magdagdag ng sarsa. Napakatalino ka naging mag... Ano yan? Avocado? Ang pinakamahalaga ay i-twist ang lahat ng perpekto na tiyak na hindi mo magagawa, Lola. Tada! Halos handa na ang perpektong sushi. Nakakatakot! Sa tingin mo ba talagang pangit ang sushi mo? Ano na for ang sushi sa salmon. Ang mahalaga ay matagdag ng maraming isda na hiwang malalaki. At hindi natin dapat kalimutan ang toyo? Isda, ikaw Sabihin mo, gagawin ito. Pakinggan! Perfecto. Sana naging masarap ito. Wow! Mas kakita-kita ang sushi ng chef. Bingo! Ang babaeng ito sa harap ng apo ko. Pero may ideya ako. Bakit hindi gumawa ng pipino sushi? Masarap ito at malusog. Pakanan. Tulungan ito. Oh, mali. Pakpak. At nakakahiya. Ano yun? Ang pipino ay isang mainam na sangkap para sa sushi. Kailangan mo lang maglagay ng mas maraming kanin dito. Hindi maganda tingnan. Hintayin mo lang. Hindi pa ako tapos. Tara! Nawawalang kagandahan ng tubig. Ano ito? Ngayon ko lang nakita ang sushi na may pipino at kanin. Wala pang ang isda. Hindi ko ito hahabulin, pero susubukan ko ang matamis na sushi ng may kasiyahan. Nakakainis. Masarap, pero hindi ito nakakabusog. Naiwan ang huling lata. Kamusta? Narito na, tunay na sushi. Ang sarap. Madam Chef, panalo ka. Salamat, kaibigan. Halata naman. Salamat. Sana makagawa ka ng waffle. Narinig ko na kailangan mong magsimula sa masa. Sa tingin ko, hindi ako magkakaproblema dito. Magdagdag tayo ng asukal. Hahaluin mo ng kaunti. Perfecto. Panahon na para magdagdag ng harina. Oh, parang may pumasok sa ilong ko. Heto, isang waffle. Ayos lang ito. Ang harina na ito ay sapat na para makagawa ko ng masarap na waffle. Kailangan mo lang haluin ng mabuti ang lahat. Gawin natin ito. Salamat. O sige. Manganin is bicho sears marni buwa si waffle iron. Salamat sa panonood. To insoy kinoffer ka wasarat na waffle sa buhay ng kapatid kong babae. Nag-spice serving dough and pinagkarvihos walang balat ng itlog. So reservates and disenting waffle. Lahat nagdagdag ng asukal.
Pero alam kong nakakasama ang asukal. Kaya magdaragdag ako ng buong hinog na talong imbes. At gagawa ako ng masa mula rito. Tara, gawin natin. Siguradong magiging perfecto ito. Perfecto. And ngayon, for the dagdag tayo ilang itlog. At 3 anos. Keyword and corn. Haluin natin ito ng gumaboy. At magdagdag ng ilang gulay para sa lasa. 4. Parang tulog pa nga. ka. Proof mas maganda ang mesa na ito kaysa sa iyo. Kaya ngayon, mayroon na nung ibuho sa waffle iron. Ganoon lang. And it's like eating oras row, hindi siya masunog. Oh, maganda ang timing. Oh, mukhang medyo sunog ang waffle. Sino yun? Okay, hahayaan ko kahit hindi ito kaya-aya. A whipped cream. Ilang berries at tsokolating syrup. Ganun lang? Ang galing, di ba? Yan! At ako ay magtra-tradisyon. Sir Wager using syrup the maple smells waffle ko. Isang pirzo the mantikilya is maying sobra. Talaga? Napakasarap nito. And follow with saucing for balos ng waffles, ng berwelos, na herbs. Subukan natin ito. Magsisimula ako dito. Ew, medyo overcooked ang roll mo. Hindi ko kakainin yan. At ito naman, yuck! Ang lasa ng waffle ay parang damo at talong. Ayoko nito. Nakakadiri. At ito ay talagang masarap. Oo. Kita tayo Ito talaga ang gusto ko. Lola, panalo ka sa round na ito. Hurrah! Sa wakas, gusto kong uminom ng isang tasa ng masarap na kape. Magagawa yan. Kakaisip ko lang ng magandang ideya. Nakaka-boring ang mainit na kape. Ngayong araw na tinatawag na kape, kung saan ang frappuccino ay impeksyon, Kailangan mo ng yelo sa isang malaking garapon. Pagkatapos ay kailangan mong magdagdag ng masarap na chocolate syrup beer. At syempre, hindi natin dapat kalimutan ng mismong kape. Nakuha ko ito mula sa Starbucks sa pamamagitan ng paraan. At ang cocktail ng mga tsokolate na Twix ay... Hindi ako yan na sobra. Ahaluin ko ito ng kaunti at gagamitin kaysa sa gatas. At sa tingin ko, gagawa ako ng mas maraming klasikong kape. Alam ko na gustong-gusto ito ng apo ko. Tada! At ito na ang wakas. Isang bagay. Kailangan mong magdagdag ng whipped cream at ilang tsokolating candy. Oreo cookies. Ang sarap! At isang candy bar. Siyempre, hindi natin dapat kalimutan ang straw. Oh, sige. Ako naman ang gagawa ng kape. Gamit ang timbangan, susukatin ko ang tamang dami ng butil. Perfecto. Ngayon, muna for wazillion and curvate angers away rive stay estado. Tumingin at matuto. At hindi ko magbuwas o pukulong suri sa kap. Ang kape ay ako talaga, hindi ba? Closed captions ng CSR. Perfecto. Ngayon, ibubuhos ko ang kape sa tasa. Ako na rin ang maghahalo ng gatas. Hindi. Dapat mo ring huwag kalimutan ang tungkol sa hitsura. Tignan mo ang ganda. Sisimulan ko sa gitna. Lola, palagi kong nakikilala ang kape na ito. At oras na para aminin na hindi ko ito gusto kahit kaunti. Ang unang tasa ay mukhang mas kaaya-aya, masarap, pero medyo mapait para sa akin. Ang huling kandidato na lang ang natitira upang manalo. Ang astig talaga niyan.
Brother, panalo ka sa round na ito? Oo, sa wakas. Tingnan mo ang iyong asignatura. Ito ay lalala, bombardino, krokodilo, ballerina, cappuccino. Malinaw iyon. Kaya tingnan natin at isipin kung ano ang magagawa natin dito. Oo, sa tingin ko may ideya ako. Ang bilog na sponge cake na ito ay magiging perpekto para sa akin. Ngayon, maingat nating gupitin ang gitna. Magaling. Ngayon, ilagay natin sila dito at simulan ang paglalagay ng cream. Ibuhos ito ng buo. Huwag magtipid sa anumang bahagi ng ibabaw. Ngayon, ikalat ito ng pantay at voila, handa na ang tasa. Ngayon, dekorasyonan natin ito. Magdagdag ng magagandang mata, kilay, ilong, bibig, at syempre, isang hawakan. Ngayon, pupunuin natin ang magandang tasa na ito ng M&M's. Ibuhos ang mga ito direkta sa tasa. At ano ang cappuccino kung walang foam, tama? Gagamit tayo ng gatas at puting tsokolate. Ibuhos ang mga ito isa-isa. Magaling. Ngayon, gumawa ng pattern. Perfecto. Iyan na? Aba, marami iyan. Kakailanganin ng kaunting trabaho. Anong ginagawa mo, Miles? Ito ang iyong gawain, Lola. Interesante. Sige, kailangan ko nang magsimula. Una, kailangan kong durugin ang cake na ito. Hahatiin natin ito sa maliliit na piraso gamit ang ating mga kamay. Ito ang tamang pagkakapare-pareho. Ngayon, kailangan natin ng kaunting cream. Ang sarap. Ibuhos natin ito ng buo. Oo, maganda yan. Ngayon, lagyan ng gatas at turugin ulit. Sawin ng mature ang lahat. Ngayon, meron na nating hubugin ito ayon sa kailangan natin. Ilipat natin ang ating masa sa isang tabla at balutin ito ng plastic na pambalot. Gumamit ng rolling pin para patagin ito sa isang layer. Magaling! Ngayon, kailangan nating putulin ang mga gilid para makagawa ng makinis at magandang layer. Simulan ang pagkalat ng cream sa ibabaw. Kapag tapos ka na, maingat na igulong ito sa isang log. Pag-ingat na huwag pa itong mabasag o mahulog. May kaunti pang natitira. Bigyan natin ng hugis ang ating masa ayon sa gusto natin at narito ang buntot at palikpik. Kaya ang natitira na lang ay kulayan ito. Gagamit tayo ng puting tsokolate para dito. Ibuhos ito ng direkta sa ibabaw ng dahan-dahan at pantay. Ngayon, magdagdag tayo ng asul. Ito ay magiging perpektong pating. Tingnan natin kung ano pa ang nakalimutan natin. Oh, sandali. Tama ang mga mata. Dito mismo at syempre, huwag kalimutan ang mga ngipin. Magaling! Lumabas ito na mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Well, hindi problema yon. Medyo sunog ang cake ko, pero huwag mag-alala. Alam ko ang gagawin. Tatanggalin lang natin ang sunog na bahagi. At walang makakaalam. Mukhang may nabubuo na. Wow, perpektong ulo ng buhaya yan. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Hindi ko kailangan ito. Ngayon, kukulayan na natin ang buhaya. Mayroon akong berdeng tsokolate dito. Ibuhos ang mas maraming tsokolate sa ulo at ang sobrang tsokolate ay tatakbo papunta sa plato. And then, nadagresis ng masa at ngipin. Magaling. Pero may kulang. Alam ko kung ano yon. Perpekto ito para sa buhaya ko. Sandali lang. Kukunin ko na. Hi! Wow! Tingnan mo yan! Oops! Sorry! Sa tingin ko, ligtas na tayo! Kaya hindi na natin ito kailangan. At ito ay perpekto, talagang kamangha-mangha. Ang ganda ng lahat. Subukan natin ito. Oh, wow! Mukhang masarap. Tingnan mo yan! Ang sarap at ang bango. Gusto ko ito. Oh, kakaiba ang disenyo na yan. Ngayon, subukan natin ang pating. Ang sarap ng lasa. At ano yon? Buwaya? Wow!
Hayaan mo akong subukan din yan. Oo, ang pangit ng lasa. Ano yan? Hindi ko kayang kainin yan. Kadiri. Well, ang nanalo ay ang cappuccino ballerina. Siyempre ako yun. Sino pa ba? Narito ang iyong karagdagang hamon. Sige, simulan mo na. Chimpanzini bananini. Boneka ambilabu. Sige, magsisimula na ako. Una, kailangan kong iguhit ang balangkas. Gagawin nating madilim ito. Ngayon, sisimulan na natin ang pagkulay. Idadagdag ang lahat ng kinakailangang kulay. Mas detalyado, mas maganda. Punuin ang natitira ng kayumangge. At ayan na. Ngayon, pwede na nating baliktarin. Tingnan mo yan. Pwede mong kunan ng litrato. Mukhang maganda. Oh, talagang maganda ito. Ngayon, ako naman. Ituturo ko sa iyo kung paano lumikha ng obra maestra. Magsimula tayo sa pagguhit ng ulo. Ngayon, gawin natin ang mga braso at pagkatapos ay gagawa tayo ng balat ng saging. Simulan natin ang pagdagdag ng kulay sa ating obra maestra. Hindi tayo magkakamali sa paglalagay ng kaunting pink at, syempre, dilaw. Ngayon, berde at tapos na ako. Pwede na nating baliktarin. Tingnan natin kung ano ang nakuha natin. Wow! Sa tingin ko, mukhang maganda. Hindi ko magawa yon. Oh, ito na lang ang natitira, ha? Sige, ipapakita ko sa iyo ang lumang paraan. Nag-aral ako sa art school noong bata pa ako at may alam akong ilang bagay. Tama iyon. Ngayon, simulan na natin ang pagkulay. Thermolitsen has a season coloring book para mawedge. Ang grimpalakray of dihay, mapaglabanan na masarap at maganda. Ganyan lang idagdag ang mga huling detalye. At ngayon, dahan-dahang baliktarin ito. Perfecto! Ayun na mga bata. Anong ganda! Natapos na ang gawain ng lahat. Subukan natin ang kinalabasan. Napakabuti. Medyo masarap at napaka-realistic. Ngayon, tingnan mo yan. Napakaganda at napakasarap. Oh, anong nakakatawang maliit na sanggol. Halika dito, kakainin kita. Oo, napakasarap din ito. Anong hirap na pagpili. Pero sa pagkakataong ito, lahat ay nanalo. Huray mga kaibigan. Ang gagaling natin lahat. Ngayon, gusto ko ng totoong pagkain. Gusto ko ng scrambled eggs. Gagawin natin ito. Madali lang. Handa na ako. Wow, Lola, gumising ka. Mamimiss mo ang lahat. Hello, Lola. Naririnig mo ba ako? Ano? Oh. Tumingin ka rito. Oh, madali lang yan. Tingnan mo, ibuhos ang mantika sa kawali. Heto, ikaw naman. Sige, ano ang problema? Hindi naman umuulan. Tara na. Oops, naku, may nangyaring mali. Ayos lang, hindi mo naman masisira ang lugaw, di ba? O mas tamang sabihin, hindi mo masisira ang itlog na may mantikilya. O kung ano man ang kasabihan. Sige. Kawawa ka naman. Ngayon, kunin mo ang mga itlog ng ganito. Basagin mo ito diretso sa kawali. Iyan ang mahika. Pwede kong subukan. Naku, ito. Mukhang gumagana pero hindi ito ang kailangan ko. Ayos lang yan. Huwag kang magalit, mahal. Ay, iyan ang out sa masbal. Panoorin ang masterclass mula sa chef. Basken natin ang itlog at paghiwalayin ang puti mula sa pula. Itapon ang shell. Hindi mo ito kailangan. Ngayon, patihin ang iyong mga itlog gamit ang mixer. Puti muna. At tandaan, huwag ilabas ang mixer mula sa mangkok o mapupunta sa iyo ang mga itlog. Ayan na, handa na ang puti ng itlog. Ngayon, gawin mo rin ito sa pula ng itlog. Mag-ingat. Perfection. Ayan na. Ngayon, kausis. Ngayon, ibuhos natin ang ating pula ng itlog sa kawali at simulan itong lutuin.
Magaring. Panahon na sa protein ang direct itsa. Isa bawat rekalas ng pansay gamit ang kutsara. Oh, malaring, hindi mo pa ito nakikita kailanman? Aba, ikaw ay isang tunay na dalubhasa. Timplahan ko na lang ang aking ginisang itlog ngayon. Mukhang maganda. Mag-ingat. Oh, oo, mag-ingat ka. Tama yan, Lola. Oh, salamat. Nakakailang iyon. Sa tingin ko, handa na ang lahat. Ilalagay ko na ito sa plato. Hindi maganda ang itsura pero susubukan nating ayusin ito. Magdagdag tayo ng kaunting cream dito. Hindi makakasama ang whipped cream, di ba? Oh, iyan ay isang sako na. Mahal. Well ha, bon appetit. Oh, talagang nagugutom ako. Mukhang interesante ito. Subukan ko nga. Diyos ko! Ano ito? Nakakadiri! Hindi ito itlog! Basurahan ito! Hindi ko ito kakainin! Ayos, mas mukhang tama na ito. Mukha itong pie at mabango. Pero hindi talaga masarap ang lasa. Sana maging matagumpay ang ikatlong subok. Sa wakas, nasiyahan na ako. Napakasarap na pritong itlog. Meron tayong panalo. Lola, binabati kita. Well, hindi mo kailangang pumalakpak.